Samantala, yung kaukulang pagdisiplina at panawagan ng psychological experts, meron hong lumitaw na mga panawagan hinggil dyan matapos ang Zamboanga shooting incident at iba pang mga karahasan din na kinasasangkutan ng mga kabataan at may nakalap na impormasyon ang Star FM Manila. Patuloy ang panawagan ng mga psychological experts para sa tamang pagdidisiplina at paggabay sa mga kabataang nasasangkot sa mararahas na insidente sa mga paaralan. Kasunod ito ng panibagong school shooting incident sa Zamboanga na nadagdag sa mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa nitong mga nakalipas na buwan. Kabilang dito ang pamamaril sa Tacloban City, pananaksak sa Cavite City at Las Piñas City, gayon din ang magkakasunod na bomb threats sa ilang paaralan sa Metro Manila nitong Hulyo. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa psychologist na si Rich Tofen de Jesus, frustration ang nakikitang malaking dahilan kung bakit maaaring humantong ang isang individual sa ganitong aksyon. Ayon sa kanya, sa halip na pisikal na punishment o pananakit, mas mainam na mailabas ng bata ang galit at emosyon sa positibong paraan upang matutunan niyang kontrolin ang sarili at maiwasan ang pagganti. Lagyan mo ng punishment yan, saktan mo, paluin mo. You know what you're teaching the child? Pwede mong gantihan ng isang bagay. Angry na nga siya, pinalo mo pa, sinaktan mo pa. Ituturo mo yun sa isip niyan, ganun, sige mananakit din ako. Total, pag nananakit si nanay, nananakit si tatay, lalo ako nakakaramdam ng pain Ililipat ko to sa ibang tao. Tao na negatibo mag-isip, frustrated sa buhay, merong exposures ka anong pwedeng gawin, yung maling sense of empowerment, lahat yun naghahalo-halo para ma-produce yung ganong reaction. May anger issues na, tinuro mong mag-boxing, mahirap yan. Kasi ang mangyayari doon, lalo mo yung reinforce. Walang masama na tipong i-divert yung energy ng bata into something different. Even chores. So totoo lang, noon di ba uso yung cleaners? Walang masama na bigyan mo ng responsibilidad yung bata kasi dalawang bagay yon. One, malilet go niya yung kanyang nararamdamang enerhiya na hindi niya mailabas. And two, binibigyan mo siya ng sense of achievement. Mga bata ngayon na may pinagdaraanan. Samantala, mahigpit namang ipinatutupad ng Department of Education ang Zero Tolerance Policy laban sa pagdadala ng baril, bala, patalim at iba pang armas sa mga paaralan. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Yvonne, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!